Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Na ayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya ay binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Gandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Purihin at pasalamatan po natin ang Diyos sa gabing ito sa pamamagitan ng isang masigabong palakpakan. May beat, no? Mga minamahal na kapatid, tayo po'y nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At ang atin pong ebanghelyo ngayon ay parang plain and simple narration. Wala siyang kamangha-manghang talinhaga o parable na itinuturo ang ating Panginoong Hesukristo. Wala ring kamangha-manghang pagpapagaling ng mga may sakit. No? Ang konteksto ng ating ebanghelyo ay ang paninilo, no? Ang paninilo ng mga Pariseo sa ating Panginoong Hesukristo upang meron silang maiparatang sa Kanya. That's the context. Bakit? Kasi during that time, marami na po ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Dumarami na ang Kanyang mga disipulo at mga tagasunod. At nababahala ang mga Pariseo at Eskriba na mag-create ng division at kaguluhan ang mga sumusunod sa bagong daan. Ang tawag, no? The bagong daan, the new way na turo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya, humahanap sila ng pamamaraan kung paano nila siluin ang ating Panginoon. Hindi naman nila basta pwedeng hulihin at dakpin dahil wala silang malinaw na paratang. Kapag ginawa nila iyon, pwede silang parusahan o pwedeng magalit ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ginawa nila, hinuli nila sa pamamagitan ng isang tanong. At ang tanong, naaayon po ba sa kautusan na bumayad ng buwis sa Cesar? Alam niyo po, sobrang patibong po ang tanong na ito. Bakit? Kahit ano po ang sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, tiyak na merong pwedeng sabihin sa kanya ang mga Pariseo. Kapag sinabi niya po na hindi naaayon sa kautusan na magbayad sa Cesar ng buwis, pwede po siyang kasuhan ng treason. No? Ano ba ang treason?
pagtataksil sa bayan. Dahil remember, during biblical times, during the time of our Lord, yung Israel is under the power of the Roman Empire. Nasa ilalim ng Imperyong Romano at bahagi ng ipinag-uutos ng Imperyong Romano sa mga nasasakupan niyang bansa ay magbayad ng buwis para sa kanila. At kapag nilabag yon ng isang bansa o ng isang tao, ang pwedeng ihatol sa kanya ay pagtataksil sa bayan. Kung kaya, pwede siyang ipapatay. Kung sinabi naman ng ating Panginoong Jesucristo na oo, naaayon sa kautusan, ang pagbabayad ng buwis, ang magagalit naman sa kanya ay ang mga Hudyo. Bakit? Dahil tinotolerate niya, kumbaga parang kinakampihan niya yung mapang-aliping Roman Empire o Imperyong Romano. So kahit ano ang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, merong may iparatang ang mga Pariseo sa kanya. Kaya napakaganda ng kanyang sagot. Humingi siya ng isang salapi at tinanong niya, kanino bang mukha ang nakalagay sa salaping dinaryong ito? Sumagot ang mga tao, kay Cesar po. At sinabi ni Jesus, dahil alam niya na siya ay binibigyan lamang ng patibong, sabi niya, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang sagot na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpapaunawa sa atin na tayo bilang tao, we belong to two states. No? Nabibilang tayo sa dalawang estado. No? Ang bayan o ang estado kung saan tayo nakatira at ang estado bilang kabilang sa mga anak ng Diyos. No? Hindi po magkatunggali yung citizen of this world at saka citizen of God. In fact, sa ating unang pagbasa, binigyang linaw ni Propeta Isaias that even the authorities of this world are instituted by God. No? Sabi sa unang pagbasa sa aklat ng Propeta Isaias, hinirang ng Diyos si Haring Ciro na hari ng Persya bilang hari upang tulungan ang kanyang bayang Israel. At ito rin naman ang malinaw sa lumang tipan. Lahat ng mga hari ng Israel ay hinirang ng Diyos. No? Sila ay pinahiran ng langis ng mga propeta para maging hari. Ibig sabihin, yung human civil institution is also instituted by God. By God. Hindi siya contrary, hindi siya kasalungat ng pagiging citizen of God. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, napakahalaga po na bilang mamamayan ng ating bansa, gawin natin yung responsibilidad na nakaatang sa atin bilang mamamayan ng bansa. Maging mabuti po sana tayong mamamayan. Let us give to Caesar what belongs to Caesar. No? Ibigay natin para sa bansa ang para sa bansa. Halimbawa, ang pagbabayad ng buwis kung tayo ay may mga trabaho. Pagsunod sa patakaran ng ating bansang kinabibilangan. Pagiging isang mabuting mamamayan. Paggamit ng ating karapatan at responsibilidad, lalo na sa pagpili ng mga mabubuting mamamahala sa ating bayan at sa ating barangay. Tamang-tama sa darating na Oktubre, ika-30 ng Oktubre, na maghahalal tayo ng mamamahala sa ating barangay. Ano? Bahagi ng pagiging mabuting mamamayan. Hindi yung puro reklamo tayo ng reklamo. Wala naman tayong ginagawa. Ano? Wala naman tayong ibinibigay sa ating bayan. Ano? Ang gusto lagi nating isipin, ano kaya yung magagawa ng bayan para sa akin? Ano kaya yung magagawa ng barangay para sa akin? Yun lagi yung nasa isip natin. Hindi natin naiisip na, ano kaya yung pwede kong gawin para sa aking bansa at para sa aking barangay?
Dahil meron tayong natatanging responsibilidad at pananagutan. No, minsan tayo ay hindi naman po masamang magtanong at mag-raise ng ating boses, pero kung minsan, reklamo tayo ng reklamo, pero hindi man tayo marunong ding sumunod sa mga patakaran ng lipunan. Reklamo tayo ng reklamo sa traffic, balasubas naman tayong driver. Reklamo tayo ng reklamo sa traffic, hindi man tayo marunong tumawid sa tamang tawiran. Di ba? Nakakatuwa nga eh. Minsan nakakalungkot. Pag nasa ibang bansa tayong mga Pilipino, napakagaling nating sumunod sa patakaran ng ibang bansa. Pero kapag nandito tayo sa ating sariling bansa, parang hirap na hirap tayong sumunod sa patakaran. Yung simpleng pagkukulong at pagtatali ng ating mga alagang hayop, hindi natin magawa. Simple yan. May ordinansa ang barangay, ang bayan, na ang alaga mong aso, kung hindi mo kayang ikulong, itali mo. Kung hindi mo pwedeng itali, huwag mong alpasan nang lalabas sa iyong bakuran. No? Pero hindi natin magawa. Let us give to the country what belongs to the country. Ibigay natin yung para sa bayan. Huwag lang tayong maghintay ng kung ano ang pwedeng ibigay ng bayan sa atin. Kaya po mahirap umunlad ang Pilipinas kasi marami po sa ating mga Pilipino naghihintay sa kung ano ang pwedeng ibigay ng bayan. At hirap na hirap namang ibigay yung responsibilidad at pananagutan na para sa bayan. Ikalwa po, ipinapaalala po sa atin ng Ebanghelyong ito that yes, we are citizens of this world, we are citizens of the Philippines, but we are also children of God. Anak din tayo ng Diyos. Ultimately, we are just parang, ang tawag ba dito? We are homo viator. We are just men and women on pilgrimage on this earth. This is not our ultimate home. Our ultimate home is in heaven. No? Yun ang ating totoong tahanan. Tayo naglalakbay lamang dito sa lupa. At ang ating paglalakbay dito sa lupa ay bahagi ng paghahanda sa ating pagtungo sa totoo nating tahanan. Alin yon? Ang Diyos Ama sa kalangitan. And let us give to God what belongs to God. No? Yung bawat pamamalagi po natin sa mundong ibabaw ay paghahanda natin ng ating pag-uwi sa ating totoong tahanan. Ibigay natin din yung para sa Diyos. Simulan nating maglingkod sa simbahan. Tamang-tama ngayong panahon ng pandaigdigang linggo ng misyon. Mag-akit tayo ng marami pang mga mananampalataya para maging involved sa simbahan. Suportahan natin ang mga programa ng parokya ni Father. No? Di na sabihin natin, si Father mukha namang pera, hingi na lang ng hingi. Pagka personal yung hinihingi ni Father, nakakatakot ho yun. Pero yung pag hinihingi ni Father, for the good of the community, para sa kabutihan ng parokya, meron po tayong natatanging, bilang mananampalataya, meron tayong natatanging responsibilidad. No? At obligasyon na tumulong sa ating parokya, sa ating simbahan. Maraming nagrereklamo sa simbahan. Alam nyo po, yung mga una-unang nagrereklamo, yung mga taong hindi naman nagbibigay. Yung mga taong hindi naman tumutulong, no? Sila yung maraming koda. Sila yung maraming ngawa. No? Hindi naman sila tumutulong sa parokya, sa simbahan. Let us give to God what belongs to God. Hindi po magkasalungat ang pagiging mamamayan ng daigdig na ito at pagiging anak ng Diyos. In fact, hindi natin pwedeng sabihin mabuti tayong mamamayan ng mundo kung hindi tayo mabuting anak ng Diyos. At hindi rin natin pwedeng sabihin mabuti tayong anak ng Diyos, mamamayan ng langit, kung hindi tayo mabuting mamamayan ng ating bansa. Muli, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyong ito
maging mabuting mamamayan, hindi lamang ng sarili mong bayan, ng sarili mong barangay, ng sarili mong bansa, bagkus maging mabuting mamamayang kabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Amen.